So, meron tayong green munggos. Itong green munggos, sinugasan ko na at binabad ko sa water. So, medyo 4 na oras na itong nakababad. Pero mas maganda kung overnight para madali siyang lumambot. So, ang ating pangsahog ay hipon at shredded tinapa. So, meron tayong coconut milk, spinach leaves. Ang pang-alat natin gagamitin ay fish sauce. Meron tayong pepper, onion, tomato, shredded bay leaves, garlic, at may optional ingredients tayong magic sarap at shrimp cubes. So, gagamit din tayo ng oil for sauteing. So, lahat ng ingredients at exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Paki-check na lang. So, ang ating first step, i-transfer lang natin yung munggo sa isang saucepan at palalambutin lang natin ito. So, ito na yung munggong pinalambot natin. So, i-drain lang natin to and we will set this aside. So, dito sa ating pan, magpainit lang tayo ng oil. And then, magigisa na tayo. So, lagay na natin yung bawang. Yung sibuyas. At yung ating kamatis. So, igisa lang natin to maigi. Hanggang maging soft and translucent na siya. So, ayan, malambot na yung ating bawang, sibuyas, kamatis. So, ilalagay na natin sa paggisa yung ating pinakuloang munggo. So, i-drain nyo lang yung water. Then, haluin lang natin. So, pag hinalo nyo, medyo idurugin nyo yung munggo. So, yung pag-boil ng munggo, dapat yung natatanggal na yung balat niya. So, continue lang natin paggisa. Then, pwede na natin isama yung coconut milk. Yung kakanggata lang. Okay. Then, haluin uli natin. Then, pwede na tayo mag-season ng fish sauce. So, adjust nyo na lang according to your taste. Tikman na lang natin later. And then, yung ating pepper. At yung ating bay leaves na dinurog. So, haluin lang natin to. So, isama na rin natin yung magic sarap na optional ingredients at yung shrimp cube. Durugin lang natin para matunaw. So, ayan. Haluin lang natin. So, we'll continue to simmer this maybe for another 10 minutes hanggang sa maluto lang yung ating gata on medium heat. So, while simmering, once in a while, haluin lang natin para hindi dumikit. Okay. So, kung gusto niyo na medyo may konting sabaw, pwede kayong mag-add nung pinagkuluan nating munggo. So, maglagay lang kayo. Depende sa inyo kung gaano nyo gusto. So, again, we'll continue to simmer this. Maybe for another 5 minutes. So, ayan. After 10 minutes of simmering, natikman ko na to. Okay na sa akin yung panlasa niya. So, amoy na amoy nyo na yung gata. So, pwede nyo nang ilagay yung hipon. At yung ating tinapa. So, again, haluin lang uli natin to. We'll continue to simmer this hanggang sa malutong tuluyan yung ating hipon. So, after 5 minutes, so, ayan. Malambot na yung aking hipon. So, pwede na sa akin to. Kung gusto nyong patuyuin pa, pwede pa. Ako gusto ko yung medyo may sabaw. So, pwede na natin i-add yung ating last ingredients na spinach or dahon ng malunggay kung meron kayo. So, paglagay natin ng spinach, patay na natin yung apoy. So, pwede na natin itong takpan. So, tama na yung heat niya para maluto yung spinach at saka yung malunggay. So, eto na ang ating ginasang munggo with gata.
So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!